Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, may mga time yung brake pedal niya, dahan-dahan daw lumulubog. Pero bago niya dinala sa akin itong sasakyan niya, napacheck niya na daw ito at ang sabi daw ang problema is itong hydrovac. Pero dahil nga sa naikwento niya na sa akin yung problema, sabi ko sa kanya, master repair kit lang yan, yung goma dito sa brake master assembly mo. Yun lang ang papalitan. Kung medyo kulang ka sa budget, sabi ko sa kanya, pwedeng yung piston seal lang ang papalitan. Pero kung may budget ka talaga, yung buong repair kit. At kung meron diferensya dito sa loob ng brake master assembly mo, syempre naman wala tayong magagawa dyan, kundi palitan ng bagong brake master assembly. O meron siyang 3 choices. Ganito lang naman mga boss, pag gagawa kayo ng sasakyan nyo at ganito ang problema, may dalawang nut yan dito sa brake master assembly at fitting, tanggalin nyo lang yun. Nakita nyo naman sa video kung ano yung mga ginalaw ko, di ba? Tapos gamit ka ng snap ring plier para matanggal mo itong seal clip dito sa cylinder para mabunot mo itong primary piston. Ayan mga boss, yung primary piston. Tapos gagamit ka ngayon ng box thread sa number 10. Tatanggalin mo itong stopper bolt nya. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko, stopper bolt ang pangalan yan mga boss. Pag naluwagan nyo yung mga boss, itulak nyo itong secondary piston para matanggal nyo yung bolt. Ayan, tatanggal ko na, di ba? Ngayon, pwede mo na ngayon tanggalin yung secondary piston dito sa loob ng cylinder mo. O ngayon, pwede mo na ngayon linisan itong brake master assembly mo. Loob at labas mga boss, linisan nyo yan, sabunin nyo lang naman, gamit kayo ng tubig na may sabon. Tapos, balawan nyo siya maigi. Kung makikita nyo, di ba, ginagamitan ko pa nga yan ng toothbrush para matanggal ko yung kumapit na kalawang or umido dito sa brake master assembly. Siguraduhin nyo lang mga boss na yung piston nito or yung repair kit at loob ng cylinder wala siyang gasgas para naman hindi masayang yung bibili yung pyesa. At sa paglinis ng cylinder mga boss, huwag nyo siyang gagamitan ng liha, tama na yung gamitan nyo siya ng toothbrush. Tapos pwede mo na ngayon siyang balawan after mo masabon itong brake master assembly mo. Siyempre naman mga boss, dahil nga sa nabasa mo yan, kung wala kang panghangin, punasan mo ng malinis na basahan or siguraduhin mong tuyo yan bago mo ilagay itong nabili mong brake master repair kit. At kung makikita nyo mga boss, ito na yung binili ni customer na brake master repair kit niya. Ayan, pinir ko lang mga boss para sigurado ako na tama yung pyesa na ilalagay ko dito sa cylinder. Ipakita ko sa inyo mga boss kung bakit nasabi kong sira na itong repair kit niya dito sa brake master assembly. Kung mapansin niyo itong piston seal, matigas pa. Ayan yung bago mga boss di ba? Matigas pa yung niya, piston seal. Kung makikita niyo mga boss, di ba, tinutupi-tupi ko itong piston seal niya pero matigas talaga siya. Tingnan niyo, hindi ko siya may tupi. Ito ngayon yung luma niya. Kaya lumulubog yung brake pedal niya. Lambot to. Lambot to. Kung makikita nyo, ito yung isa pa, pakita ko sa inyo, ang lambot niya, natutupi mo na siya. Kaya pag tinapaka mo yung brake pedal, hindi niya maitulak ng maayos yung fluid, nagkakaroon ngayon ng paglambot dito sa brake pedal mo. Ganun. Kaya nga mapapansin nyo, yung brake fluid nito, hindi naman daw nagbabawas, sabi ni customer. Tandaan nyo mga boss, hindi lahat ng panggagalingan ng paglubog ng brake pedal ng isang sasakyan ay dahil sa may tagas ito, kundi minsan dito sa brake master assembly mo, yung goma niyan malambot na. Bago ko ilagay itong stopper bolt mga boss, ganito ang position niyan. Pag nailagay mo na yan dito sa cylinder, sa gitna siya ng secondary piston mo maglalaro. Ayan, kung makikita nyo, di ba? Kaya stopper bolt ang pangalan niyan. Pero bago mo ilagay itong stopper bolt, ipasok mo muna itong secondary piston. Di ba? Gagamit ka ngayon ng pantulak mo dyan mga boss. Screwdriver, ayan, yung hawak-hawak ko screwdriver. Itutulak ko ngayon itong secondary piston. Kailangan mga boss, dun sa gitna ng pinakagatla ng secondary piston, dun mo itatapat itong paglagay mo ng stopper bolt. Ayan mga boss, para maluwag mo siyang mailalagay. Kasi may puwang yun sa gitna, di ba? Maluwag mo mailalagay itong stopper bolt. Tapos pag may nailagay mo na yan, pwede mo na ngayon higpitan itong number 10 na bolt or itong stopper bolt na sinasabi ko. Ngayon mga boss, dahil nasa loob na itong secondary piston, lagyan mo muna ng brake fluid yan mga boss. Ang gagawin ko dyan mga boss, i-bleed ko muna itong secondary piston para yung hangin dito sa loob ng secondary piston matanggal. Ngayon, paano mo malalaman wala ng hangin itong secondary piston? Mapapansin mo dyan mga boss, yung fluid na lalabas dito sa butas ng secondary piston, buo na siya, wala na siyang hangin. Na pag itinulak mo ng plus screw mo itong secondary piston, matigas na yon. Dahil nakalagay na yung secondary piston, dito naman ako sa primary piston mga boss. Siyempre naman mga boss, bago mo ilagay itong primary at secondary piston, dapat binasa mo ng brake fluid yan para hindi ma-damage itong piston seal mo.
At same procedure mga boss, pag nailagay mo na itong primary piston, i-bleed ko rin yan para pag inilagay ko itong brake master assembly dito sa booster niya or dito sa hydrovac niya, hindi na ako masyado pang tatagal sa pag-bleed dito sa brake master. Kaya nga ako nakakapanood kayo ng bawat video na ginagawa ko, ganitong lagi ang style ko. Dito pa lang sa baba, tinatanggalan ko na yan ng hangin para pag inilagay ko na yan sa hydrovac, saglit na lang ako mag-bleed. O tingnan nyo mga boss, gamit itong flat screw, itulak ko itong piston sa cylinder, malakas na yung fluid na lalabas dyan. Ibig sabihin yan mga boss, wala nang hangin dito sa brake master assembly. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, siyempre ilalagay ko na yan dito sa hydrovac. Tandaan nyo mga boss, pag inilagay nyo itong brake master assembly nyo dito sa hydrovac, dapat yung push rod dito sa hydrovac, nakasentro yon dito sa piston nyo, nakatutok dapat, dun siya nakatapat, ibig kong sabihin. At kung sa palagay mo na ikabit mo naman ng tama itong brake master assembly mo, pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang nut niyan na number 12. At dahil nga sa kinalawang itong dalawang nut mga boss, kung makikita nyo, inisprayan ko pa yan ng penetrating oil. Tapos inilagay ko na itong dalawang fitting dito sa cylinder. Gamit ka ng open thread sa number 10, higpitan mo yan mga boss, pero alalay lang muna. Kasi nga mga boss, dyan din ako magbi-bleed. Kaya hindi ko muna masyadong hihigpitan yan. Kaya yung paghigpit na gagawin ko dyan, alalay lang muna. Yung hindi tatapon yung fluid yung ibig kong sabihin hindi tutulo. Tapos kung makikita nyo, di ba, pinunasan ko ng basahan yan. Balik ako dito sa nut na number 12 mga boss, dito sa connection ng hydrovac at ng brake master assembly. Hihigpitan ko na yan ngayon ng maigi. Kumbaga ipa-final ko na yung paghigpit. Siya nga pala mga boss, hindi pwedeng maluwag yung pagkakahigpit nyo dyan Dapat talagang mahigpit yan. Start ko na itong makina mga boss dapat may kasama ka. Kasi siya magpapump ng brake pedal, tapos dito naman, ikaw yung magbi-bleed sa brake master. Sa pagbi-bleed naman mga boss, ipapump ni customer yung brake pedal. Tapos ikaw naman, after ng ilang segundo, ipapatigil mo yung pagbomba sa brake pedal. Dapat nakadiin siya sa brake pedal, tapos luluwagan mo naman itong fitting dito sa brake master. Ayan yung ginawa ko mga boss, nakita nyo di ba? Palalabasin mo lang naman dyan yung hangin dito sa cylinder. Tapos higpitan mo ulit itong fitting, ipabomba mo ulit. Same procedure mga boss, bombahin yung brake pedal, tapos firmes, tapos ikaw naman luwagan mo ulit itong pangalawang fitting. Palalabasin mo ulit yung hangin dyan. At pag lumabas na yung hangin mga boss, higpitan mo na ulit itong fitting. At dahil nga sa buo na yung fluid na lumalabas dyan at na-bleed ko naman na ito kanina, before ko yan nilagay dito sa hydrovac, nilagyan ko na ng brake fluid yan mga boss, inilevel ko na yan para pwede na kaming mag-road test ni customer. Pero bago yun mga boss, syempre naman, i-check ko muna itong brake pedal niya kung bumalik na ba sa normal yung taas niya at hindi na siya dahan-dahan lumulubog. Sabi nga ni customer, normal na daw ulit itong brake pedal niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Nasabi? Yun nga, lumulusok. Papalitan daw ng hydrovac. Kaya tinigilan ko hindi ko pinagawa. Sabi ko kay Mel, baka mapunta ko si Kuya.